Attention, members at pensioners. SSS, mandatory ito. May martial law ba sa SSS ngayon? Yan ating lilinawin at pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, mga pensyonado at miyembro ng SSS, mandatory daw ito sa SSS. Merong martial law nagaganap sa SSS ngayon. Gaano ito katotoo? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto po no, mga miyembro at pensyonado ng SSS, atin pong lilinawin. Actually, nabasa ko lang siya sa comment section, no, sa isa sa post sa official Facebook page ni SSS, no? So tinakpan lang po natin ang kanyang pangalan, although dami account naman po siya, no, at para naka-AI naman po yung kanyang profile picture, pero alam niyo naman sa panahon ngayon talagang yung mga bashers, mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon, usually gumagamit ng AI, no? Hindi man lahat, pero usually talaga. So, ang sabi niya kasi ay, grabe, sa SSS, mandatory ang pension booster. At martial law, meron daw ngayon sa SSS. So, yan po ang ating lilinawin dahil nakaka-alarma po ang komentong ito dahil marami po tayong mga pensyonado na SSS. Ang mabilis po kasi naniniwala, no, mga miyembro ng SSS, maging sa mga ka-vlogs natin, no, na madali pong maapektuhan at nabibiktima po ng mga maling impormasyon, no, na pinapakalat po sa social media gaya ng Facebook, dito sa YouTube at iba pang social media platform. So, lilinawin po natin. Una po yung sinasabi niya na mandatory ang pension booster ni SSS. Ang sagot po dyan, ang katotohanan, hindi naman po mandatory ang SSS pension booster. Kung niyo po naalala mga ka-vlogs, no, itong SSS pension booster ay nilaunch po siya noong ang ating presidente pa sa SSS, si Mr. Rolando Ledesma Makasait, no? And ang layunin dito sa pension booster ay para tulungan ang mga miyembro ng SSS at mga pensyonado na maangat, maitaas, tawag nito, mag-increase ba, no? Lalaki yung ating pensyon pagdating po ng araw na magpe-pensyon nga tayo. So yun po yung purpose, yun po yung intention nitong SSS pension program, no? Pero hindi naman po ito mandatory. Voluntary po ito. Gaya nga po ng in-explain ng ating mga SSS executives and management, no, no mga sinasagawang stakeholders forum noon, itong pension booster voluntary lang. Kumbaga kung may sobra ka lang ba, no, kung may sobra ka lang na pera, gusto mong mag-imbak, mag-save, no, savings kasi ito, mag-ipon, pwede kang mag-invest, mag-save dyan sa pension booster kasi sa ating My.SSS account, doon sa services, meron doong pension booster na nakalagay. Pwede nyo i-click and then pwede mag-enroll kung gusto nyo po para makapag-start po kayo mag-save. No? So, halimbawa, nagbabayad kayo ng monthly ng contribution kay SSS. Halimbawa, nagbabayad kayo ng monthly na 500 pesos. So, kung meron naman po kayong sobrang pera, no, pwede kayong lagak din doon sa pension booster. Aside sa mapalaki po ang ating pensyon sa darating na araw na tayo magpipensyon, pwede din po kasi natin itong ma-withdraw, no?
Kasi nga, savings siya. So, pwede nating ma-withdraw in case of emergency. Kung may mga kailangan tayo, pwede nating kunin ang ating na-imbak dyan sa savings natin sa pension booster. Pero ang hinikayat lang talaga ng SSS, dapat no kung gusto nating lalaki yung interest doon sa pension booster savings natin, paabutin muna natin ng 5 years no bago i-withdraw. So, parang savings din po siya. In case of emergency, pwede nating kunin yung ating pera doon sa pension booster. Pangalawa, ang kagandahan po dito sa pension booster is tinatawag natin na hindi siya nagagalaw. No? Kahit may utang ka kay SSS, kahit may loan ka kay SSS na hindi mo nabayaran, kahit hindi ka naghulog ng contribution sa buwan na ito o ilang months wala kang contribution, hindi kasi yun siya kinukuha ni SSS para ilagay doon sa mga hindi mo nabayaran na utang o contribution o loan. Hindi yun magagalaw. Talagang savings yun. Yun yung kagandahan nga sa pension booster na hindi po naiintindihan ng nakakarami. Kaya po, mali-mali ang impormasyon, ayaw mag-invest doon, ayaw mag-save kasi mali-mali ang impormasyon na nalalaman at nababasa, napapanood hinggil sa pension booster ni program ni SSS. Well, in fact, napakaganda ng SSS pension booster. So, pwede kayong save ng pera. Kung may sobra lang naman kayo. Kung walang sobra, wala namang sapilitan. Hindi naman po mandatory. Voluntary po ang SSS Pension Booster. Yun po yung tandaan ninyo. So, malinaw na po yun ha, na ang pension booster, hindi siya mandatory, kundi voluntary sa mga may gusto lang at may sobra na pera, mga ka-vlogs. So, pangalawa, yung sinasabi niya na merong parang martial law daw ang nagaganap sa SSS. Naku po, hindi naman po yan totoo. Wala naman po martial law sa SSS. Ano ba? No? Lahat po ng mga ini-implement na mga programa sa SSS ay aprobado po yan no, ng mga commissioners sa SSS. Kasi ang trabaho ng mga commissioners sa SSS ay magbalangkas, no? Magsisiyasat, maghimay-himay, no? Magche-check kung tama ba ang tinatahak na daan ni SSS, yung mga pulisiya ni SSS. So yung mga programa gaya nitong pension booster, no? Hindi naman po siya mandatory kaya hindi po siya martial law. Walang martial law na nagaganap po sa SSS dahil ang pera po sa SSS ay galing naman po sa mga miyembro, hindi naman po yan galing sa national budget, national government po natin. Mga contribution po yan, mga loan, mga interest, investment ng SSS na galing din po sa pera, contribution na nating mga miyembro at mga pensyonado. Kaya lilinawin natin na walang nagaganap na martial law sa SSS. Dahil check naman po, aalma ang ating mga miyembro dyan. So, ulitin ko ha, itong nag-comment na may martial law sa SSS, mandatory yung pension booster. Nako po, fake news po yan. Hindi po yan totoo. Mag-ingat po tayo sa ating mga nababasa at napapanood online. Huwag basta-basta maniwala. Mas mabuting mag-check kayo ng impormasyon mula sa legit na mga source. No, hinihikayat ko po kayo na mag-follow sa Facebook page ng SSS dahil doon time to time kung meron mga updates pinopost nila yan o di kaya po sa website ni SSS no nilalathala din po nila yan yung mga updates o di kaya po dito sa ating YouTube channel tayo po ay kaakibat kaagapay ng SSS sa pagpapalaganap at pagpapaabot sa inyo, mga miyembro at pensyonado, ng mga tamang impormasyon, mga kaganapan sa SSS dahil nilalabanan din po natin ang maling impormasyon of fake news. Kaya naman, mga SSS pensioners at mga miyembro ha, ano po ang komento at reaction ninyo sa balitang ito? Sino sa inyo dito ang nag-invest or may savings na try na ang pension booster ni SSS? No? I-komento nyo po, ibahagi sa comment section na nasa baba.
Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to. Kahit pa paano, napag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to. Kung meron pang mga katanungan, maaari nyo komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpaw na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.